Ang pangunahing papel na yon ay ang hilalaki sa paa na may anihogrifosis na aksidenteng nabangga sa sofa. Alam niyo na siguro ang klase ng content dito, kaya maginhawang umupo na lang kayo. Sa labas, ganito ang itsura at mukhang karaniwang anihogrifosis lang ito sa unang tingin. Kailangang linisin at ayusin at mukhang magiging ayos. Pero halata na gumagalaw ang kuko kapag pinipisil at hindi malinaw ang makikita sa loob. Tapos na ang pinakadramatikong bahagi, kaya mas komportable na. Sisimulan na natin ang proseso sa paglilinis gamit ang antibacterial foam mula sa Domix. Lagi kong ginagamit ang produktong ito sa simula ng pedicure. Sa totoo lang, maganda rin itong paraan para hindi mag-alala ang kliyente kung baka may hindi ka nais-nais na amoy ang mga paa pagkatapos ng trabaho. Pero lihim ko lang sasabihin, para sa aming mga pedicurista at podologo, hindi naman talaga ito nakakadiri para sa amin. Normal lang ito. Susunod, kukunin ko ang pedicure na nipper mula sa Nippon Nippers. Ang gamit ko ay modelong NP04. Ang modelong 4 marahil ang pinakasikat na pedicure na nipper. Meron din ako nito sa bahay at karaniwan ko rin itong ginagamit sa pagputol ng kuko. Maginhawa at compact itong modelo. Ginagamit ko ang nail cutter para putulin ang mga kuko sa ibang daliri. Pero gamit ang carbide na drill bit at ang makina, gagawin ko ang pagproseso ng nail plate. Kapag may kliyente na halatang makakapal at naninilaw ang mga kuko, palagi akong nagsisimula sa pagpapapayat ng nail plate para magkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho. Gamit ang nail cutter, bahagya kong pinutol ang haba at gamit ang curette, sinuli ko ito para mas malinaw ang susunod na mangyayari. Sinusubukan kong intindihin ang dapat gawin. Nagpasya kaming gumamit ng pampalambot ng nail plate para maging mas malambot at mas madaling galawin ang kuko. Pero sa puntong ito, sinilip ko na gamit ang curette at napansin kong sobrang gumagalaw talaga ito. Sinadya ko man iwan ng mas maraming mga eksena para mas maintindihan ng mga baguhang podologist. Kung maranasan nila ito, na dating tinatawag na parang humihiwalay na ang kuko. Karaniwan itong sinasabi sa sapatos kapag natatanggal ang swelas. Pero dito, ang kuko ang parang swelas. Halos wala na siyang pinanghahawakan. Pakiramdam ko baka nakakapit pa siya kahit paano sa ilalim ng kutikula at baka hindi ko na kailangang tanggalin lahat. Pero may isa pang detalye. Ang modelo ko ay sobrang natatakot na baka maging masakit o hindi komportable ito. Kaya napagdesisyonan naming dahan-dahanin, paunti-unti at pira-piraso ang pagtanggal ng mga bahagi ng kuko. Gusto ko itong gawin na hindi siya matatakot at maintindihan niyang di nakakatakot ang puduluhiya. May maliit din akong tip. Kung natatakot ang kliyente at nagtatanong tungkol sa anesthesia, ipaliwanag ninyo lahat ng gagawin habang ginagawa ito. Ngayon, halimbawa, kinuha ko ang pusher. Kailangan ito para maingat na itulak ang inyong cuticle. Sa ngayon, ginagawa ko lang ang panghihiwalay ng balat, inihihiwalay ko ito mula sa kuko at iba pa. Ibig sabihin, pwede ninyong sabihin lahat ng ginagawa ninyo. Kinuha ko ito, nilagyan ko ng talc para matuyo ang balat dahil basa ang kamay ninyo, para mas komportable sa trabaho. Na-distract lang ako. Pero balik na tayo sa straight cut na nipper. Sinusubukan kong alisin ang nakapilipit na gilid at tinitingnan kung gaano kaluwag ang pagkadikit ng kuko. Habang ine-edit at pinapanood ko ang video na ito, na-realize ko kung gaano kamitikuloso ang trabaho namin. Kasi kapag araw-araw mo itong ginagawa, parang ang dali at simple lang. Parang nagugupit lang ng kuko at tinatanggal ang tuyong balat. Walang kakaibang ginagawa. Kapag tinitingnan mo ito ng mabuti, doon mo maiintindihan kung gaano karami ang maliliit na detalye. Naglagay ako ng pedicure na talc at gamit ang drop shape na pedicure bit na may pulang guhit, nagpasya akong tingnan kung kumusta na ang lagay ng cuticle area natin. Bahagya kong inasikaso, kaya na-distract ang aking modelo. Relax na siya noon at makikita nyo dito na halos hindi na nakakapit ang kuko. Bahagya lang nakakapit sa cuticle sa isang gilid, pero sa kabila, wala talagang kapit. Mukhang pwede nang alisin, pero seryoso. Dapat talaga itong tanggalin. Hindi talaga dapat iwanan ang ganitong kuko. Kahit na sa aking karanasan, may mga pagkakataon na nakita ko na ang mga surgeon halimbawa ay tinatahi ulit ang ganitong mga kuko. Diretso sa mga nakausling piraso, talagang may buhol pa. At may napadala rin sa akin ng ganito sa direct message. Nakakatawa talaga yon. Pero syempre, hindi natin gagawin yon. Wala akong dahilan para panatilihin ang nail plate na ito. Lalo na't mamamasa at mag-iipon ng moisture sa ilalim. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit palagi naming nililinis ang natanggal na kuko. Bukod pa sa hindi magandang itsura, hindi talaga maganda, di ba? Sa totoo lang, ang pinakamalaking problema ay doon sa magiging mamasa-masa sa ilalim. Magandang kapaligiran nito para dumami ang bakterya. Ngayon,
Narito na ang pinakaabangan ng lahat ng nanonood. Ang kuko ay mahina na lang ang kapit at dahan-dahan natin itong tatanggalin. Alam ko may iba na ginagamit ang sipet, pero mas gusto ko yung maingat na paggupit gamit ang nail cutter. Kasi kung hihilahin o pupursahin pa ito, siguradong hindi magiging komportable para sa kliyente. Layunin namin ipabatid sa kliyente na ligtas, maingat at banayad ang podolohiya. Wala kang mararanasang hindi ka nais-nais dito at laging handa ang podologo tumulong. Naging tutugon ang podologo at sisikapin niyang gawin ang lahat para maging komportable ka hanggat maaari. Ito na ang sandali na halos hindi na nakakapit ang kuko maliban sa maliit na kutikula. Maingat natin itong tinatanggal kaya pwede na nating silipin ang loob. Tingnan natin ng mas detalyado ang loob. Ganito ang itsura ng Agrifos nilang kuko. Kumakapal at tumutubo ng pakapal at pataas. Hindi pa sulong gaya ng normal. Ganito ang itsura ng nail bed na naiwan na hubad. Ginagamitan ko ito ng Domex Renovator at maingat na pinupunasan. Gamit ang curette, inaalis ko lahat ng kaya. Layunin nating matuyo ang nail bed, hindi dapat ito mabasa. At syempre, na yun ay maghihintay tayo kung kailan muling tutubo ang kuko. Gusto ko lang sabihin agad na hindi ito mabilis na proseso. Huwag isipin na sa loob ng 1 o 2 buwan ay tutubo agad ang kuko at babalik sa dati. Karaniwan, 6 na buwan bago tumubo ang nail plate, depende sa edad, mas mabilis sa mga bata. Sa matatanda, mas matagal ito mangyari, pero tutubo pa rin ang kuko. Dapat ding bantayan ng podologo ang proseso ng pagtubo. Laging posible na ang unang bahagi ng nail plate na tutubo ay manipis at maaring mabuluktot, gumulong o pumasok sa mga nail fold at malamang kakailanganin pa ng ilang karagdagang paglilinis paminsan-minsan. Sa ngayon, ganito ang sitwasyon. Mag-ingat tayo kapag may mga sofa sa daraanan.